mga banateros, naku po, pahiyang-pahiya ho yung witness ngayon at talaga namang napaamin. Nayari siya doon, mga kababayan. Umamin ho siya, umamin. Nako, yari ito. Pag-usapan natin yan, ha? Kasi malupit po yung nangyari na impeachment kahapon. Talagang doon, gibang-giba yung kanilang ibinibintang na paglulustay daw ng pera ni Vice President Sara Duterte diyan sa confidential funds. Nayari sila. Patutunayan natin ngayon yan sa pamamagitan ng pagsagot ng witness. Itong witness nila na witness na hari ng sablay. Pero alam mo, may nahalata ako. May naamoy ako doon sa witness. Walang biro. May nahalata ako doon sa witness. Tila, may pakiramdam lang naman ako. Pakiramdam lang naman to. Mukhang pinklawan eh. Mukhang pinklawan. Yeah? Pakiramdam ko lang naman yon. Bakit ko naman nasasabi? Kasi halatang pinipilit niyang idiin si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng mga balungtot niyang statement. Parang ganon. Ipapakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling tayo eh. Hindi natin gawain yan. Hindi natin kagaya yung mga loyalista na vlogger na walang alam kung hindi magmura, magsinungaling, gumawa ng fake news. Eto, ipuprove natin sa video mismo. Hindi ho tayo mangga-iimbento o galing sa ganito, galing sa chisminde, mismo doon sa cross-examination na ginawa sa kanya. Nayari siya. Respondent, Attorney Poa, you may proceed when you're ready. Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Wamil, good afternoon po, sir. Good afternoon po, Good sir. afternoon. Sa pagkaalala ko po, nabanggit niyo po that you were formerly with ICFAO as a state auditor. Tama po ba? Yes, sir. Biglawan to. Tinan mo itsura. Sana all. Hindi. Wag ganun ba? Sama mo naman. And you are a certified public accountant. Tama po ba? Yes, sir. You're also a lawyer, correct? Yes, sir. You passed the bar in 2022. 2023 po. 2023. Okay, I stand corrected. Alam mo yung mga ganyan tanong ng mga abogado, parang yung tanong kay Matibag di ba? Are you a lawyer? Proud, 29 years. Ito, ganun din You're a accountant? Are you a lawyer? Proud. Pero mamaya tingnan nyo kung paano sisemplang yan, And Mr. Wamil, you also testified yesterday during your direct examination that you were part of the team that audited the OVP and DepEd confidential funds. Is that correct? Hindi po team kasi ako lang po yung nag-evaluate ng documents. Nako. Ikaw mismo, basically nag-evaluate ng documents. Tama po ba? Yes po, sir. Yari Okay, ka just doon, so yari ka. maintindihan lang namin how ICFAO conducts its audit. Yung mga auditors po ba, do they go to the field and observe itong mga confidential operations in person or? Since what we do po is compliance audit, we base our audit on the documents being submitted to the ICFAO. Okay. And do you get special training as auditors pagdating sa how confidential or intelligence operations? Grabe yung tanong na yan, Yun ang tanong na mabigat at malalim. Bakit ko nasabing mabigat at malalim yung tanong na yun? Kasi always remember, simulan natin. Ano ba yung akusasyon kay VP Sara Duterte? Ano? Hindi naman po kung meron siyang confidential fund. Hindi ho yun. Walang masama sa confidential fund. Walang masama kung tumanggap ka ng confidential fund. At wala ring masama dun sa inaakusan nila na nagamit ng 11 days. Walang masama. Okay. Ano ang masama? Yung kunin mo yon at ibulsa mo. Yun ay pagnanakaw. Yun ay korupsyon. Okay? So, yan ang dapat obligasyon ng prosecution na patunayan sa impeachment court. Na ninakaw o binulsa ni VP Sara Duterte yung confidential funds. Yun yung ginagamit nilang word is yung nilustay ni VP Sara Duterte. Yan ang goal ng prosecution
At yan ang dahilan kung bakit sila magpipresent ng kanilang witness. Yung nilusta yung pera o binulsa ni VP Sara Duterte o siya ang nakinabang doon sa confidential funds. O yan ang dapat patunayan. Pero dito pa lang, malinaw na po na ini-establish ni POA kung sino ba itong tao na ito. CPA, lawyer, dating nasa ICFAO, at siya ang nag-evaluate ng documents. Ano ang trabaho nito? Hindi niya nakita ang actual operation. Hindi siya sumama sa field. Hindi niya nakita kung sino yung informant o kung ano man yung mission. Wala siyang alam doon. Bakit? Again, the witness is a CPA, a lawyer, dating nasa ICFAO, at siya lang ay nag-e-evaluate ng document. Ang nakita niya ay dokumento at ang trabaho niya ay tignan kung compliant yung dokumentong ipinasa. Parang ganito yan. Parang traffic enforcer na hiningi yung iyong lisensya. Hiningi yung ORCR mo. Pero hindi niya ibig sabihin nakita niya yung biyahe mo. Mula simula hanggang dulo. So ano ibig ko lamang sabihin? Sa madaling salita, hindi ka pwedeng sabihin na violator by only presenting your ORCR o di kaya yung iyong lisensya. The traffic enforcer should be on that incident or accident or nakita niya mismo yung violation sa traffic. It is not enough na makita niya yung ORCR mo o di kaya yung lisensya mo. Yes, pwede niyang sabihin, there is something wrong with your license or there's something wrong with your ORCR. Pero yung mismong ibinibintang sa'yo na nakabangga ka ay hindi mo makikita yun doon sa dokumento. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Sa pamamagitan ng dokumento na yon, hindi mo pwedeng sabihin na ibinulsa yung pera ng confidential funds. Hindi mo madedetermine yan. Bakit? Mamaya, ipapaliwanag pa natin. Ituloy natin ang cross-examination ng abogadong napakatikas. Are conducted. We base po our observations on the provisions naman po ng Joint Circular 2015-01. Okay, so basically what you're saying is you base your audit on the documents submitted to you by DepEd or OVP but by any other government agency. Ganyan sa ICFAO. Based on the documents if they are compliant with the requirements of the Joint Circular 2015-01. Correct. Paulit-ulit yan, ha? Paulit-ulit yan, tatanda niya. Tandaan nyo yan. Kung compliant ba? Yan lang paulit-ulit yung sinasabi. Kung compliant ba yung isinagbit sa kanila. Okay? Pero wala siyang sinabi kung ginamit o binulsa na yun dapat ang pinatutunayan ng prosekusyon. Thank you. So, pagdating po dun sa mga dokumento na natatanggap nyo from OVP and DepEd, binabasa nyo po to isa-isa, no? Lahat ng attachments? Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po. Pero kayo po, in your evaluation, do you go through the documents one by one? Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the Joint Circular. Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita nyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022? Nakita ko po dun sa disbursement voucher po na si Asek Limuel G. Ortonio po. No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita nyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant
para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct. Opo. Alam mo, isa pang punto dito ha. Hindi kasi yung sinabing sino ba ang nag-inspection yan? Ikaw ba? Ikaw ba ay nasa field? Inobserbahan mo ba yung confidential operation? Di ba? Compliance lang, audit ito at nakabase sila sa submitted documents. Ibig sabihin, hindi nila i-judge yung paggamit ng confidential fund. Nakabase lang sila doon sa ibinibigay sa kanila. Di ba? Nang tanungin tungkol sa special training sa confidential operation, tumukoy siya sa Joint Circular 2015. Sinabi niya, 01. Ibig sabihin, ng expertise niya ay pangunahing nasaan? Nasa documentary lang. Compliance. Hindi sa operation, necessity o actual execution ng confidential mission. Ibig sabihin, hindi mo trabaho yun. Tama naman siya. Tama siya. Sa totoo lang, mali ang pagpresenta ng prosecution. Kasi ang mapapatunayan lamang dito ay yung dokumento. Pwede niyang sabihin kung may dokumentong kulang ayon sa checklist, pwede niyang sabihin yun. Pero hindi tungkol doon sa operation o yung actual execution ng confidential mission. Yung mismong actual ng paggamit ng pera, kasi remember, confidential to. Ibig sabihin, may mga hinahire, may mga binabayaran, hindi niya nila linya yon. Ang linya lang nila, nung tinanong siya, ay tignan yung dokumento na sinagmit nino ng kung ano man yung ahensya na yon. This particular agency is the OVP and the DepEd. So, titingnan lang nila yon, e-evaluate lang nila. That's their job. Pero, again, balik tayo dun sa analogy na kinuha ng traffic enforcer yung lisensya mo at kinuha yung ORCR mo. Kahit may nakitang mali, kunwari lang, expired yung ORCR. Hindi ganun dito ha. Pero kunwari lang, expired yung ORCR mo. Di ba? Oy, expired tong ORCR mo. Therefore, ikaw yung naka-aksidente dun sa kunwari nasa Makati traffic enforcer. Ikaw yung may kasalanan dun, nakasagasa dun sa BGC. Kasi yung tumatawid di ka tumigil, gawain dun na tumitigil pag may pedestrian lane. So, nahuli ka ngayon sa Makati kasi tinimbre ng mga taga-Taguig. Sabi, oy, merong tumatakbo dyan. Nung pinara ka, nakita ngayon, oy, expired yung ORCR mo. Bakit ang pangit mo dito sa lisensya? Malungkot ka. Ikaw siguro yung nakasagasa sa Taguig. Okay, pag tinanong ngayon, i-complain mo ngayon sa husgado. Tatanong sa'yo ng husgado, nandun ka ba? Wala po. Pero may problema ho sa ORCR niya ito ang pangit niya sa lisensya niya. Yung ORCR niya expired. Siya yung nakasagad sa Taguig. Di ba? Ang ibig ko sabihin, ganyan din yung ginagawa ngayon Okay, merong mga dokumento na pinapasa, merong incomplete kasi meron silang unang sinagbit na incomplete daw. So mamaya papatunayan at maapapaamin itong si COA na sinasabi niyang hindi pa naman conclusive, pero sinasabi niya dito, simpleng-simple lang, na kami po, nakadepende lang kami sa dokumento. Hindi po kami nagpupunta sa field. Sa totoo lang, palpak talaga dito yung prosecution. Bakit? Ang papatunayan ng prosecution, yung perang kinuha, yung confidential funds, yung winidraw, ay ibinulsa ni VP Sara Duterte. Yun pa nga lang ibinulsa ng kaopisina ni VP Sara Duterte, hindi mo mapatunayan Paano mo pa nasabi
na yung perang winidraw, hindi ni VP Sara Duterte, ay mismong napunta sa bulsa niya at ginamit niya. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Yun yung dapat patunayan eh. Winidraw, kinuha mo yung confidential funds at ibinulsa mo. Yun ang dapat patunayan. Hindi eh. Ang pinapatunayan niya dito, nagkaroon lang ng konting problema do sa dokumento. May conclusion na ba? Di ba? Nag-comply naman yung OVP. May conclusion na ba? Hindi, wala pa. Pero yung unang submission, may problema. Nagigets ninyo yung logic? Kaya palpak to eh. Palpak sobra ito. Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023, Tapos itong second point niya na sino ba ang pumirma nito? Saan ba nanggaling ito? Importante rin kasi malaman yun eh. Ibig sabihin, this amount na ibinigay sa OVP, remember, there is no illegal doon sa gawain ganun. Bakit? Remember, hindi ito katulad ng ghost flood control na nag-allocation tapos nag-withdraw, ginawang pera at ibinigay sa congressman o sa opisina ng congressman. Doon, may illegal na. Dito, hindi ganon. Ito po ay talagang budget na binalagkas mula sa DBM, executive, mula sa presidente, pinag-usapan ng Congress, which is Kamara and the Senate, pinag-uusapan at ibinigay sa Office of the Vice President. Tandaan niyo yan ha? Hindi ho ito illegal. So, anong pinatutunayan dito? Binigyan kayo ng confidential funds. Yung confidential fund nyo, ang laki-laki, 500 million o 150, whatsoever the amount is. But the point is, wala namang illegal dun. Kaya nga, this is just a propaganda. Propaganda na, wow, ang laki ng confidential funds. Wow. Hindi nila maintindihan, bakit Office of the President din naman may 500, hindi nga 4 billion mahigit ang confidential funds. So, hindi illegal. Hindi. Ano to? Pinapatunayan lang na merong ibinigay at nagsagbit ng unang report ang OVP at medyo may kulang, so nagsubmit sila uli ng bago. Yun lang ang napatunayan. Hindi napapatunayan na kumikbak si VP Sara Duterte na para ika-impeach niya. confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd, 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba? Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct po. Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential. ICFAO ha? ICFAO. ICFAO. Kailan daw siya nagsimula? Take note of the date ha? Funds. Alala niyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot niyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I assumed in ICFAO in Since- 2014. Ayan Since, ano sabi niya? Siya mismo nagsabi ha? Hindi lang kasi na-emphasize ni attorney. Pero since 2014, ICFAO na siya. Membro na siya ng ICFAO She 2014. assumed in September 2014? Yes September po, sir. 2014. Tama po. Nandun na siya sa ICFAO. Yung nag-audit, okay? Ng Office of the Vice President, nandun na siya. 2014. September. Take note ha, September. At ang sinasabi niya, only the Office of Vice President Sara Duterte ang merong confidential funds since he assumed the office on September 2014. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba?
Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Alina, ha? Since nag-assume siya ng September 2014, si Vice President lang Sara Duterte ang may confidential funds. September 2014. Po. Now, I'm showing you a document. Naku, If I may yari ka approach the ngayon. witness, Your Honor. Counsel may approach. Tagilid ka ngayong atabs. I am showing you a document Assisting counsel entitled from the Spec- prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Nakita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? Sumagot ka. Ang tanong lang, mula noong September 2014, nandun ka na ba? Yes or no? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? Mm. At hindi So, nasa ICPAO ka na, pero hindi mo alam na meron pa palang ibang may confidential funds. Ano ka, tanga, bobo? Makinig ka. po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's Tanga, hindi tinatanong ko na liquidate. Ikaw ang sumagot. Ikaw ang nasa the ICPAO. question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung Yung tanga ng tanong nito, sorry ha. Ginagalit mo ko eh. Tinanong mo pa yung abogado, ikaw ang nasa ICFAO. Trabaho nyo yan. Isipin mo ha. Ganito, sorry ha, pasensya ka na ha. Ikaw witness ka. Medyo may katangahan yung tanong mo eh. Merong katangahan. Pasensya ka na ha, pero medyo katangahan yung tanong mo. Sinagot mo kanina, September 2014, nasa ICFAO ka na. Sinagot mo rin, mula nung naupo ka doon, si VP Sara Duterte lang ang may confidential funds. Di ba? Ngayon, pinapakita yung dokumento na December 22, 2014, may confidential funds si Binay. Ang sagot mo, na-liquidate na po ba yun? Ay, tanga ka? Trabaho mo yun eh. Tatanong mo sa abogado ng tatanong sa'yo? Trabaho mo yun. So dapat ang tanong mo, ay, ba't di ko na-liquify to? Dakila naman! Na-liquify. Diba? Yung tanong niya, pantanga lang eh. Dito, basag na basag ang credibility nitong witness. Sa totoo lang, basag ang credibility nitong witness na to. Mantakin mo paulit-ulit kahapon, sinasabi ng prosecution mismo, paulit-ulit yun. Si VP Sara Duterte lang ang merong confidential funds mula nung naupo itong si ulungot na ito, kung sino man tong hinayupak na ito. Mula nung naupo ka, si Vice President Sara lang ang meron? Opo, meron. Siya lang. Siya lang talaga, wala nang iba. Siya lang. Ngayon pinakikitaan ka ng dokumento na meron pala noong December 22 na natanggap itong office ni Binay. Siya, I think tama, siya ata yung, correct me if I'm wrong pero alam ko siya yung Vice President at that time. Tapos ang sagot mo, na-liquidate na po ba yan? Tanga! Ang sagot mo lang dapat, oo o hindi. Kung naandun ka na o wala pa. Ang sagot mo dapat, oo, naandun na ako. Hindi ko alam, tanga ko, ganun. Hindi, ang sagot mo pa, balang eh. Na-liquify na po ba yan? Na-check na po ba yan? Dabay, trabaho mo yan, tanga ka pala eh. Hindi mo alam. Oh, diyan pa lang, basag na, finish na. Dapat umuwi ka na kanina pa. Sinayang mo yung oras ng impeachment court. Sinayang mo talaga eh. Hindi, kasi dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Mamaya i-explain ko sa inyo bakit hindi niya alam. Explain ko sa inyo bakit hindi niya alam na merong confidential funds.
Kasi siya mismo nagsabi, September pa lang nandun na ako, pinagyayabang niya pa. September 2014, andun na ako. Walang ibang Vice President, kung hindi si Vice President, Sara Duterte lang. Ang may confidential pa, naandun na ako eh. Yung mga magulang, di ba, pensya ganyan eh. Papunta ka pa lang, nakatulog na at nakabalik na ako. Matagal na ako sa buhay na to, kaya makinig ka. Gumaya ka sa mga payo, sumunod ka sa mga payo ko. Sasabi mo ngayon sa magulang mo, eh ba't ganyan ka? Ba't adik ka? Susunod ako sa payo mo, adik ka. Hindi, matagal na akong magulang. Alam ko na ang diskarte sa buhay. Matagal na akong o di ba? O, ba't hanggang ngayon, pokpo ka pa rin? Di ba? Mga ganyan sobrang yayabang eh. Ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Ameme to si Pinklawan, no? Hulaan nyo nga kung bakit ko natawag na Pinklawan ito. Hulaan ninyo kung bakit ko natawag na Pinklawan siya. Pwede po ba i-comment nyo dyan sa baba? Sige na, i-comment nyo. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. Ayan So na si upon the Lola. agreement made during pre-trial, we Baba na to si request Lola. that this be marked as exhibit for the defense D-167-DE. -OVP. Let it be so, Mark. Thank you, Your Honors. Provisional only, Your Honor. Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is Of course, at appropriate. the proper time. Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well. Kindly do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that it can be made a subject matter of redirect should the counsel for the panel of prosecutors Medyo malabo. so desire. I can give you Photocopy. just a photo. We would like to manifest that this is just a printout, Your Honor, and a photocopy that we retrieved from the Office of the Vice President. Noted. Okay. Ito, bibigyan ba natin to? Okay, hindi na. Okay. Anyway, Mr. Witness, nung pinag-aaralan ko yung nature ng confidential funds, may mga issuances akong nakita aside from yung JC 2015-01 na parating yung nami-mention kahapon and today. And that is COA Circular 92-985. Yun po ba ay familiar sa inyo? can you repeat? I can give you a copy. Your Honor, I am giving the witness a copy of a document entitled Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. For the reference of the court, this was marked as Exhibit D-1-155. Yari na naman siya dito. Naalala po ba ninyo yung document na yan or familiar po ba kayo sa document na yan? Witness is perusing the document, Your Honors. Noted. If assisting counsel would like to also from the prosecution. Yan talaga mahirap pagka you're trying to prove something na wala ka namang kaalaman. Nakailang witness na ganito eh. Hindi nila alam yung kung ano inaakusa nila. Eto, hindi niya talagang kailangan niya pang intindihin talaga na sobra kung ano yun. Di ba? Bakit? Kasi alam mo kung confident ka sa work mo, sa job description mo,
Confident ka. Kahit walang ganyan, kahit hindi ipresenta sa'yo, kaya mo sagutin ng diretsuhan yan. Oh, kasi confident ka eh. Eh ako, halimbawa ako, tanungin ako sa isang bagay na alam ko. Sabihin yung talagang trabaho ko, alam na alam ko. Kahit walang notes, kahit walang manual, kaya kong gawin at kaya kong trabauhin yun. Diba? Kaya kong sagutin ng lahat ng tanong. Ito talagang todo-todo pa eh. Witness will please answer. Are you familiar with that document? I am not familiar po with that document. Okay. That's okay. Meron lang po ditong whereas Yari ka clauses. I won't ask you about sige. the entire document anyway. Meron lang po ditong whereas clauses on the first page. Can you see that, Mr. Witness? Whereas clauses. I would just want you to read the fourth whereas clause. Ito pa. Ma'am, you want to come here so you'd have a better view. Just the fourth whereas clause. Can you please read that out loud for the record? Attorney Capunan, it's also flashed on the screen. Para mahirap. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged without posing a threat to national security or to the success of the mission. Can you please read the next whereas as well? Thank you. Whereas, as now being required, the submission of receipts, bills, or commercial invoices in support of disbursements from this fund or rental or of safe houses, purchase of meals or supplies, and other expenses may create a leak of information that may threaten the confidentiality of the Nakita nyo? Rental, purchase of meals, nandyan lahat. Confidential, hindi pa pwedeng ilantad, hindi pwedeng ilabas. At ito'y naaayon sa batas. Ito'y batas. Ito'y hindi gawa-gawa. Ito'y batas. Unless, ibebendalo na naman natin. Yan ang hilig nyo, bendalo eh. intelligence operations, endanger the lives and the safety of the agents and employees of the government agencies and result to a failure of the mission. And just the next two whereas clauses na lang po para hindi na po tayo humaba. Whereas in many instances, it is impractical and sometimes impossible to obtain such receipts, bills, or commercial invoices during intelligence operations. Nakasulat sa ibang sitwasyon, impractical o imposible. Nakasulat, impossible ang pagkuha ng ordinaryong resibo. Bakit? Whereas by its very nature, the use of confidential and or intelligence and or confidential funds requires an approach allowing more flexibility in intelligence operations. Thank you, Mr. Witness. Manifestation, Your Honor. First of all, this exhibit presented by counsel for the respondent is dated October 1, 1992, Your Honor. Whereas the joint circular cited as basis by this witness, Your Honor, is dated 2015, Your Honor. There is no indication here. Hindi rin kaya nabasa ng abogado ito. There is an indication here, Your Honor, that all issuances Joint circular. Repeating inconsistent clause. herewith are hereby amended or revoked accordingly. Similar provision, Your Honor, by way of manifestation. The joint circular. Can I see? Is likewise Here. Your Honor, mentioned in the Joint Circular 2015. Observation for the record that So ito ang ang gulo kasi magkwento ni nanay. Sinasabi ng prosecution, okay, na merong mas bagong sirkulasyon, yung Joint Circulation 2015-01 ay mas bago. Meron sinasabing mas bago. Na parang binawi na daw, parang ganon. Ibig sabihin, kailangan na daw ng ganon, ng mga official receipt, blah blah blah, yun ang sinasabi. Okay? Pero ituloy natin. Yan yung argument ng prosecution, ha? Pinapakita lang din natin. 2015 supersedes this circular cited by Counsel for Response. Yan, sabi nung kasi yung pinapabasa ni POA 1992, si COA Circular.
Ngayon, nagkaroon daw ng joint circular noong 2015. So, mas bago na daw na decision yon. Ngayon, ano ba yung circular na 2015 na sinasabi? Tuloy. Which is dated 1992, Your Honor. For the record. Noted. Thank you, Your Honor. Proceed. But again, with like just a counter manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. So the repealing clause in 2015-1 did not specify COA Circular 92-8985. Fair point, Your Honor. Your Ibig sabihin, walang specific na sinasabi yung Circular 2015, which is mismo si Escudero na nagsabi. Para bagang ganito lang kasimple yun. Ate, Lola, medyo misquote ka ng konti ha. Walang sinasabi dyan na yung sa particular nung 1992. Yung mga sinasabi nung 1992 circular, walang specific doon ang sinusupersede ng 2015 circular. Walang specific doon. So, huwag ka mag-imbento. Ganun. please counter manifestation. Of course, Counsel. Counsel read the literal meaning, Your Honor. But the substantive meaning is all circulars are deemed repealed and superseded accordingly. His interpretation, my interpretation, but no interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly. Manifestation is duly noted. Take Your Counsel may Honor, proceed. Your Honor, the documents would speak for themselves, Exactly. and we will leave this to. Sabi ni Escudero, exactly. To natumbok mo, Chis Escudero, the best ka. The best ka. Natumbok mo talaga, natumbok mo. Wala, nandun na nga yung dokumento eh. Ang linaw na nga eh. Honorable Court, as to not prolong the debate on this matter. Just again, just my last manifestation on this. Nay! Lola! Give up na. Barado ka na kahit nga mismo yung presiding judge eh. Alam mo, ito buti ba... At least si in fairness kay Chis Escudero kung siguro si Miriam yan, abay baka pinagbabara na to. Kakasabi ko lang, kakaruling ko lang. Hindi ako defense. Judge ako na nagsasabi. Kaya makinig ka na. Let go. Iba yan. The difference between Joint Circular 2015, Your Honor, it has been identified, authenticated, and testified to by this witness. This circular that they are citing, Your Honor, 1992, has not been identified. We don't know its due existence. We don't know the circumstances surrounding this document. And therefore, they're covered by the original document rule. Produce the original, since you don't have a witness who has testified as to its existence, due execution, and least of all, its contents, Your Honor. And we are stating that this should be clearly in the records of this proceeding, Your Honor. Noted without prejudice to respondent presenting during their evidence in chief the original copy of the document and someone testifying thereto. We submit, Your Honor. Please proceed, Counsel. Now, dun base po sa binasa nyo, Mr. Witness, nakikita natin na mag-iba ang auditing standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yun. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential fund and intelligence fund. Opo. At base rin po doon, sa binasa nyo, ang Tingnan. Tignan nyo ang sinasabi ni POA 1992. Mismong sinabi na mismo nitong COA, kung sino man ito,
sa 2015 talaga magkaiba ang treatment sa confidential funds at sa ordinary funds. Sa nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang ire-require. Tama po ba? Under the joint circular po kasi, the auditors may require the Your Honor, that's not responsive. I was just asking him to confirm what he read. Kindly answer the question, witness. Huwag ka nang magpalusot kasi alam mo ito halatang-halata gusto mo lang idiin eh. Sumagot ka dun sa tanong. So on the circular that you read, Circular 92-3. Can you repeat the question po, sir? Ayon po doon, yung regular requirement na paghihingi ng mga resibo, acknowledgement receipts may be impractical pagdating po sa confidential Can operation. we ask counsel, Your Honor, to show that particular Yes, Your provision that he is citing in respect of the circular? Kindly do so, Binasa na counsel. eh. Tama po ba? Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, Ayun. tama po ba? As stated po dito, during intelligence operations. Okay. Tanginan, itong anong to? Alam mo yung susubukan niyang talagang lusutan, magiging pilosopo. Alam mo talagang pinklawan ng pinklawan to eh. Yung gusto niya subukan palusutan, kaya lang, yun naman yung tinatanong sa kanya eh. Based on 1992 circular, nakasulat po ba dyan? Yes or no lang naman eh. Bakit parang ang defensive mo? Alam mo yung mga kaibigan mo sobrang defensive, tinatanong lang naman eh. Yes or no? Thank you. Well, I'll accept that answer, Your Honor. Now, punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Bobo ba to? Can you repeat? Ang simple-simple ng tanong. Kung confidential ba at nagkaroon ng leak, di ba, delikado yun? Can you repeat the question? Lutang ka? Hindi ako nagtatanong lang ako Lutang ka? Nagkape ka na ba? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given po the ba? classified nature of Misleading, Your Honor. I I'm think just the asking witness- for I his think the opinion. witness would have been able to answer. Witness may answer. Anong misleading doon? Tanong lang naman, pagka confidential ba at nagkaroon ng leak, delikado ba? given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? Putang ina, repeat na naman! Hayop ka. Shit! Abogado ba talaga to? I mean, kung ako sigurong nagsabi ng ganyan, katanggap-tanggap pa. Bakit? Matanda na ako, makakalimutin na ako eh. Ang bihirang yan, no? Tinanong lang ni simple-simpleng tanong, hindi masagot. Can you repeat again? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code Ito barado eh. Akala niya hindi alam ha. Hindi ba bilang isang abogado, alam mo na meron sa batas na nagbabawal i-disclose ang mga confidential information? O di dapat sana sasagot ka, opo, alam ko. Ay, hindi ko po alam. Ganon eh. Biglang tanong niya, pwede bang sabihin mo kung ano yung batas na yon? So, hindi mo alam! Tangin ng abogado. Kawawang bata to. Aga mong napahiya sa buhay.
Oh, aga mong nasira yung karir mo. Yeah. Under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on divulging, unauthorized divulging of Tatlo yan. confidential information, correct? Yes po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Tatlo yun. Revised Penal Code Article 229, RA 3019, Section 3, letter K, at RA 6713 na nagsasabi na ang mga operasyon na confidential ay hindi pwedeng ibunyag. Delicates. Batas yan. Batas. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Yes. Now, Alam mo, ganito yan eh. Sa mga mag-aasawa, di ba? Warren, yung asawa mo, spy, halimbawa. Yung, di ba, sa mga pelikula sa CIA, ganon. Hindi mo sinasabi ngayon sa asawa mo na ikaw ay CIA ka o di kaya naman ikaw ay spy ka. Hindi mo sinasabi sa asawa mo yun. Bakit? Kasi confidential yun eh. Hindi mo pwede kaya kung ano-ano na lang iniimbento mong trabaho mo. Tama, mali. Napapanood niyo yan sa mga pelikula. Sa atin kasi hindi masyadong ano yan eh. Pero gayon din, may ganito. Halimbawa, ikaw ay NBI. Yan. Tapos may kang iniimbestigahan. At confidential yun. Di mo pwedeng sabihin kahit kanino, kahit sa asawa mo. Yung asawa mo, pilit na sabihin sa'yo. At pag hindi mo sinabi yan, ibig sabihin, adulterer ka na. Nangangalunya ka na. May kasalanan ka na sa akin. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Porket hindi sinabi sa'yo. Ganun din dito. May mga bagay na kailangan confidential in nature na hindi pwedeng sabihin. Whether sa asawa, sa jowa. Diba? Asan ka? Nasa Malacanang ka kunwari. Meron kayong sikretong pinag-uusapan. Ang sagot mo lang, nasa Maynila ako eh. Ay, nako, siguro, nandiyan ka na naman sa Malate. Nag-JJTV ka naman, KTV ka na naman dyan. Nang bababae ka na naman. Hindi, nasa Manila lang ako. Hindi porket hindi sa'yo sinabi, ibig sabihin, may kasalanan na sa'yo yung tao. Confidential lang, bawal na malaman at especially sa telepono. Kasi nalalaman yan, daming tumitik-tik sa telepono. Kasi balita ako nga, kaming banateros daw, tinitik-tikan daw kami ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tinatanong kung kasangkot ba kami sa kung ano mga gawain ng kung ano-ano dyan, grupo dyan. Naku, puro walang ganun, di ba? So, tinitiktikan lang ganun daw, oh. Kaya hindi mo ngayon pwede sabihin sa telepono kung asan ka. Di ba? Kasi nga secret, di ba? Secret. So, wag mong sasabihin. Oh. Pero ibig sabihin ba doon, lumabag ka sa batas ninyong mag-asawa? Hindi. let's go to the joint circular that we have been mentioning since yesterday. No? Ito pong Joint Circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense, Your Honors. And I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung Remember, ito yung circular na 2015 na pinipresent nila na binago na daw, bla bla bla. Ngayon, pinapakita na mismo. Sige, basa, Batabs! Bata, basa lang ng basa! usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds. Diyan po sa circular na yan, under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record? Yari ka ba, Under Brad? 3.7, confidential fund refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs
in appropriation ordinances for LGUs and in the COBs for DOCCs for their confidential expenses. Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin nito, buong halaga? Buong amount? As opposed to having line items for expense? Tama po ba? Lump sum, yes Lump po. sum. Opo. At pag, based CPA ka ba talaga? Tagal mo sumagot, bata. on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash? What expense are you pertaining? Confidential funds in general. Cash po ba ito? Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad. Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct? Cash advances, may guidelines. Nakasulat mismo doon sa pinagmamalaki nilang circular na 2015. Basa! Yan ang hirap sa inyo. Nag-iimbento Based kasi on this kayo document eh. po, yes po. Yes po. And I refer you now to item 6.1.2. Oh, sige. Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maaari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated bonded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency, correct? Yes po. At kanina po, sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabmite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba? Yes po. At you would be aware na ang STO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba? Based on the documents submitted, yes po. Yes, thank you. Ay, kailangan may ganun based on the document. Sagutin mo na lang. Alam mo na kaya ikaw tinatanong eh. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba? Based on the documents submitted po, yes po. Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance? Yes po. Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee. Tama Yes po? Yes po. Yes. So tama lahat ang prosesong ginawa. So they complied with 6.1.2, correct? What do you mean complied po? Complied with the requirements of 6.1.2 na ang SDO Basahin po mo! ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng cheque. Your Honor, please misleading. That's not the only requirement in 6.1.1. 6.1.2, Your Honor. There are other requirements here. Can counsel be specific? I'm just asking, Because- Your Honor. This is a blanket, he is saying, and so therefore, there is compliance here. I'm In asking. particular. Thank you. I appreciate po What does the... counsel for respondents say? I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po na ang SDO ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Just on that part. Iingat ka sa sagot, bata. Alam mo kasing nayayari ka. Based on the documents, si SDO yung payee ng cheque and yung nag-encash nung Okay. Thank you po. Now, I'll refer you to item 6.1.5 Malinaw dyan ha. Nagko-comply sila. of the joint circular. Can you please read just the first sentence of that provision? cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po ba? on this provision po, yes. Tama po. At Tangin na pa ulit-ulit yung based on this document. Yan nga yung pinag-uusapan eh. Kanina pa eh. Based on that document, 3 months ang ibig sabihin nun, maximum. Ibig sabihin ng anong Tagalog ng maximum? Baka sabihin na naman eh dyan, suspicious, kaduda-duda. Ibig sabihin po ng maximum, yung pinakamatagal
na maaari mong bayaran o in cash in this particular. So halimbawa, pag sinabi sa nung uutangan mo, aba, kailangan mo bayaran yan in 3 months, maximum 3 months. Hindi na pwede sosobra ng 3 months. Ang tanong, pwede mo ba siyang bayaran in 3 days? Pwede. Pwede mo ba siyang bayaran in 10 days? Pwede. Pwede mo ba siyang bayaran in 11 days? Pwede. Basta wag ka lang lumagpas ng 3 months. Baliktarin natin. Ano nakasulat dyan sa circular na pinagmamalaki ng prosecution? 3 months ang maximum na pwedeng mag-cash advance. 3 months ang maximum. Ibig sabihin, more than 3 months hindi na pwede. Pero ang tanong, pwede ba mag-cash advance in how many days? 5 days? 10 days? 11 days? Pwede. So, may nilabagbang batas ang OVP? Wala. Well, paya na naman kayo. Tatlong buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa accrual method of accounting? Yes po. Can you just, in simple terms, because I'm not even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting? Yari Kapag ka na sinabing naman. accrual method of accounting, yung expenses ay nire-record upon incurrence, not upon payment. Opo. Okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang I'm just a simple-minded person? Parang buy now, pay later? Ganon? Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to It's okay. answer that question. I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate magsumite ng liquidation report ang isang agency na may confidential or intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama po ba? Tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po the 30 days after every quarter. Sige po, please enumerate for us. Sige. Under 6.2.2 of the joint circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance have been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po. Okay, thank you po. Malinaw. Ngayon po, Mas papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their 4th quarter confidential funds 2022. Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document. Assisting counsel for the other side may also approach. Maaari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP? Based on the transmittal letter po, January 17, 2023. January Maybe 17. Your Honor, for our understanding, what exhibit number? Sorry. Counsel. Thank you for... Yari sila dyan, ano? Kasi, ito nililinaw dito ni POA na nakasulat doon sa joint circular within 30 days after every quarter. Okay? Dapat mag-submit ng liquidation. Sabi pa niya, hindi lang yun. May dalawa pa. Eh, nakalagay dito, within 30 days after every quarter o mula sa pag-approve target completion date o kapag fully utilized na, whichever comes first. O, para sa 4th quarter ng 2022 OVP Confidential Funds, yan yung December na sinasabi nilang ginamit in 11 days. Ang liquidation report na natanggap noong January 17. In other words, kumpirmado ng witness na natanggap ang liquidation pasok doon sa 30-day period
Yari na naman sila. So ano ibig sabihin nun? Walang illegal na ginawa ang OBP. Hindi pwedeng tawaging delayed ang submission. Hindi pwedeng may problema. Pwedeng suriin. Pero nag-submit na. O ngayon, pwede naman nilang sabihin na incomplete pero nag-submit. Okay? Na-realize lang nila na pwedeng sabihin incomplete pero nag-submit. Iba po kasi yung sinasabi na ay, lumagpas na sila sa submission date. Nag-submit po. May pag kasi di ba sasabi ko nga sa inyo sa dati na pagwari, meron kasi nag-meet, sinulatan mo yung secretary, sinulatan mo yung USE, kailangan lagi may receive. Yan, may receive, January 17. Pasok doon sa circular na sinasabi nila na 30 days o mula doon sa approved target o kapag fully utilized na. Naku po, dali na naman sila dito. Pahiya na naman po ang prosecution. Reminding me, Your Honor. You're welcome. This is Exhibit D-1-4-OVP. This is the prosecution's P-1-11-A. No, I'm sorry. One? I'm sorry, what is it? Sorry, D-1. D-1-1. Sorry, Your Honor. Dash D-2, one. I was dash just 3, dash corrected. 1. Counsel, Your may Honor, proceed. for the record, this is not a common exhibit, Your Honor. Jury noted. Nasama ang loob ni Lola. Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapag-submit sila? Yung act lang po ng pag-submission, na pag-submit rather, ng liquidation report. Based on this document po, yes po. Yes po. And kung mapapansin nyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba? Yes, sir. And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the Joint Circular. Ayon po sa 6.2.3 ng Point nasabing Joint Circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba? Can you repeat your question po? Oh, Ayon po sa 6.2. hindi ko alam kung bakit siya paripit ng paripit. Bobo ba to? O mahina lang talaga siya? Mahina ba yung mikropono dyan? 2.3, ang receiving officer ng COA ICFAO ay Ano? titingnan yung checklist Tapos? and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant siya dun sa checklist. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular. Oo nga! Paulit-ulit based on the document, based on the circular. Yan yung tinatanong, yan yung pinag-uusapan eh. And based on that same provision, kung yun po ay kompleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba? Yes po. At pag hindi po kompleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya at hindi muna tatanggapin. Tama po ba? Yes po. Based And on in- this provision po. Opo. And in this Hindi! Based on the Constitution! Based on the manual of the existence of human being! Di ba yan ang pinag-uusapan? Ba't paulit-ulit? case, because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OBP? As stamp po nung ICFAO, yes po. Ang galing mo. Alam mo, sinasabi nila na hindi daw magaling si POA. Ang galing eh. Tinanong, kapag kumpleto, tatanggapin ba? Oo. Kapag kulang, ibabalik ba o tatanggapin? Ibabalik. Tanong, may receiving stamp ba? Yung sinagbit ng OBP, meron. Ano tawag mo doon? di kumpleto.
Hindi lang kasi magaling sa hindi lang siya yung alam mo yon, madiin, pero kung ako yan, pinagtawanan ko na eh. Kompleto pala yung pinag-uusapan natin dito. Kaya lang, baka patalsikin ako nung judge eh. Hindi kasi ako gaganunin ko eh, di ba? O, hindi kompleto, hindi tatanggapin. Pagka kompleto, tatanggapin. O, tanong, may stamp, tinanggap ba? Oo. O, hindi kompleto, tapos na usapan. Lumayas ka na! Siguro, iko-contempt ako nung judge, no? Buti na hindi ako naging abogado eh. Okay. Thank you, Mr. Witness. Now, basing on this document na natanggap ng COA ICFAO noong January 17, 2023, ang kanilang liquidation report, meaning the OVP for the fourth quarter 2022 confidential funds. It took more or less 8 months for COA to issue its official finding. Tama po ba? Yes po. I am showing you a copy of the AOMs that you issued and that were also presented yesterday. May we know the exhibit number, sir? Yes, Your Honor. I will get to that. Ready mo na yung mga next documents. Are you showing the one for the OVP or the DepEd? OVP, Your Honor. OVP, that would be... This is D-1-103-OVP, Your Honor, for the first AOM issued on September 14, 2023. That's the counterpart of P-1-12-A. And isunod ko na po yung pangalawang AOM na na-issue on October 3, 2023. This is D-1-104-OVP. Hanggang dito na lang po muna tayo. Pero diyan pa lang po mga kaibigan, mga banateros, diyan pa lang lagpak na po itong prosecution. Nagkataon lang si Tutoy ang umarap. Kaya to linadali siya ng todo-todo. Kasi again, ulitin natin. From the very start, very basic. What is yung pinuprove ng prosecution? Ang pinuprove po ng prosecution, supposedly, ay dapat, binulsa ni VP Sara Duterte o nilusta yung pera ng walang pakundangan, yung confidential funds. Pero dito, ano napapatunayan? Napapatunayan na tama yung pagkuha ng pera, nasa batas yung hindi pag-i-issue ng mga kailangang impormasyon dahil again, nasa batas po. Paulit-ulit. Ilan yung binigay niya ng batas? Sinulat natin dito. Ilan yung aside from the circular 1992 circular of COA ay meron pang revised penal code article 229, RA 3019 section 3K, RA 6713. So napakalinaw at inuhoan mismo ng witness. Nag-oore ng witness mismo doon sa mga sinasabing submission na nag-comply ang OVP. So una-una, sana kung sinabi nung witness, oo, nilusta yung pera, may problema doon sa pera, nakita ko, binulsa, o meron kaming pruweba na nabulsa yung pera, ang masasabi lang nila ay hindi nagsubmit ng mga ORCR, hindi nagsubmit ng mga ano-ano, pero napatunayan ng defense na hindi pa pwede yun. Kasi nga, it's confidential. Napatunayan ng defense yun through this cross-examination. Kaya, kawawa ka. Lalo na mamayang gabi, ay hapon. Sa, pang-ilan na ba ito? Pang-13 impeachment, meron pa yung magbibigay pa ng opinion itong mga senador natin. Kaya, alam nyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, pag dating sa katotohanan, kahit ilubog mo ng ilubog ang katotohanan, lalabas at lalabas yan. Di ba? At lalong-lalo na ang kasinungalingan. Lalabas at lalabas yan. Sabi ko nga sa inyo, ang kasinungalingan parang tayo yan eh. Kahit i-plastic mo yan, ilagay mo yan sa kahon, mangangamoy at mangangamoy yan. Di ba?
Ano ibig ko sabihin? Gawin nyo na lahat ng propaganda. Oh, 500 million ng confidential fund. Oh, ginastos in 11 days yung 125 million. Oh, ganyan-ganyan, di ba? Always remember, si VP Sara Duterte, hindi lang mo siya napapaligiran ng abogado, siya mismo ay abogado. Alam niya kung papaano gamitin ng tama yan. Hindi ho siya gagawa ng isang bagay na ikakalagay niya sa alanganin. Ang linaw po. Ang linaw po ng mga panuntunan na sinunod ng Office of the Vice President, specifically si VP Sara Duterte. At napatunayan kahapon sa impeachment na ito. Kaya nga walang naidagdag sa prosecution yung witness nila. Lalo lang tumumba yung kanilang nais ibintang kay VP Sara Duterte. So, iyak na naman ang prosecution. Kawawa naman. Pahiya na naman sila. Anyway mga kababayan, manood lang kayo ha dito sa lagi nyong wag lang alam nyo kasi eto may mga nagsasabi na para bagang mahina yung prosecution defense kasi may napapanood ako na bakit daw parang mali yung pagpili ni VP Sara sa defense. Alam nyo, hindi po mahina yung defense. Hindi lang ho sila kasi propagandista tulad nung prosecution na puro drama, puro kaartihan. Etong defense, hindi lang ho sila yung alam mo yon, mahilig sa drama katulad ng prosecution. Pero hindi ho ibig sabihin sapat na yun. Kaya manood kayo kay Banatbay. Dahil si Banatbay papaliwanag sa inyo yung mga hindi nasasabi nung defense dahil hindi nila style yon at hindi pwede sa korte yon. So ako na lang magpapaliwanag sa inyo nung ano yung pinupunto ng mga defense sa mga cross-examination na ginagawa nila. Tulad ngayon, napatunayan natin na wala pala tayong pinag-uusapan dito. Lahat pala nasunod. At lahat pala na ginawa nila, legal. Kaya nga mga kababayan, importante na mag-like at i-share nyo itong video sa mga kaibigan yung bulag. Ay sorry, wag naman yung bulag kasi magagalit yung ibang mga bulag. Nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Ipapanood nyo ito para may makita nila, mali pala talaga itong mga gago na ito. Mga nagbibintang kay VP Sara Duterte. Napapatunayan talaga ngayon. So, i-share nyo ito. Ha? Okay? Ako po si Banatbay. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. Ha? Comment kayo dyan at kung maaari, subscribe na rin po kayo. Salamat po. God bless.